Malacanang hopes that China's claim of having stopped reclamation activities in disputed territories is matched with action. Communications Secretary Sonny Coloma stressed this in reaction to reports that Beijing has halted reclamation operations in the West Philippine Sea. Rocky Ignacio with added details. The Philippines expects China to immediately halt its reclamation activities in the West Philippine Sea. The Chinese government said that they already stopped any construction in the disputed area. Ang mahalaga para sa atin ay yung magkatugma yung salita at yung aksyon. At sa ating palagay, ito rin naman ang pinapahalagahan ng international community. Kaya yung ating posisyon ang siyang umaani ng mas malawak na suporta. Kung maaalala natin, yung kahalintulad na event doon sa nagaganap ngayon na ASEAN Foreign Minister noong 2012 sa Cambodia, ay hindi sila nakapag-issue ng communique dahil doon sa naiulat na pressure mula sa China. Ngunit simula noon, hindi na nag-iisang tinig ang Pilipinas sa paglalahad na hindi dapat payagan yung pagkabalam ng freedom of navigation sa South China Sea. Hindi rin dapat pairalin yung pagtalikod sa prinsipyo ng international law, no? Dahil doon sa gamit nila nung teoryang nine dash theory ay sinasagasaan yung probisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea na siyang nagbibigay ng exclusive economic zone at continental shelf ng mga tinatawag na maritime entitlements ang iba't ibang bansa. Kaya yan ang ating paninindigan. Kung ano man ang gawin nila ay nasa kanilang disposition yun. Pero para sa Pilipinas, nananatili tayong tapat sa mga prinsipyo na makatotohanan at makatarungan. China issued a statement following a unified stand at ASEAN Foreign Ministers meeting at Kuala Lumpur, Malaysia, to halt any activities in the disputed areas to prevent escalation of tensions in the region. Kahit na po pagpalagay natin na itinigil na nga nila, ngunit ito ay kailangan pa namang verifikahin, hindi pa tinutukoy yung aspeto ng construction. At sabi nga ng ilang observers, second phase yung construction, kaya kailangan pigilin din ito. At higit sa lahat, dapat pigilin yung lahat ng aksyon na maaring magpadagdag o magpataas sa tensyon dahil ang pinaniniwalaan natin dito yung kahalagahan ng rules-based and diplomatic approach. Kaya nga natin ito dinadaan sa forum ng ASEAN na kung saan ay meron ng Declaration on the Conduct of Parties na noong pang 2002 binuo sa pagitan ng China and ASEAN. At kinakailangan pang magbuo ngayon ng isang legally binding code of conduct na magbibigay ng sustansya doon sa nakaraang deklarasyon. Assures that the Philippines had maintained its position to resolve territorial row with China peacefully. The Philippines' position had gathered support from the international community. Coloma added that the Philippines will push for a legally binding agreement under ASEAN Code of Conduct in the South China Sea. Kaya nga sinabi ko kanina, no, yung big picture ang mahalaga rito. Dahil hindi namang nag-iisang voice in the wilderness o ang Pilipinas ngayon dahil nga sa maraming bansa na ang umayon sa ating posisyon. Maraming makapangyarihang bansa ang nagsasalita na, kabilang na dyan ng Estados Unidos, G7, no? Yung Economic Community, EC, no? Economic European Community, at yung buong ASEAN, no? Dati ay, dati ay para bagang tayo lamang ang nagsasalita. Kaya yun ang dapat natin sa alang-alang. Sa ating mga pananaw, huwag nating tignan lamang yung Philippine position. No? At sa aking palagay, mahalaga dyan yung inilatag na prinsipyo ni Pangulong Aquino that right is might. Meanwhile, Malacanang hopes that the leadership will continue the measures made by the Aquino administration to protect the Philippines' territory against China. Sa akin naman palagay, hindi naman dapat isipin na yung ating posisyon ngayon ay nasa balag ng alanganin o nasa delikadong kalagayan dahil ang ating posisyon naman ay kinikilala sa international community at yung susunod na administrasyon ay dapat ding isaalang-alang yung magiging
repercussions nito, no, sa ating bansa at sa ating ekonomiya, hindi ko nakikita na basta-basta na lamang babaliwalain ito o babalik na rin ito, na hindi sinasalang-alang yung long-term consequences, no? Kaya nga sabi ni Pangulo doon sa kanyang SONA, lahat ba nitong pinaghirapan natin ito ay maapektuhan ng iisang eleksyon na lamang? I think. For the People's Television, Rock Ignacio.